Everybody say glory to God. Everybody say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon minamahal. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Magpasawalang hanggan. Ating purihin at dakilain ang kanyang banal at makapangyarihang pangalan. Lahat ng mga tinubos na mga anak ng Diyos, magsabing praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise you the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sa lahat po natin minamahal na mga televiewers, mga nagsusubaybay, na mga kababayan po natin sa gawain na ito ng buhay na ating mahal na Panginoong Sus. Happy po kayong naanyayahan na muli po ay makisalo sa aming gawain. Sa loob po ng 2 oras, inyo po itong mantabayanan sa ZMS 7. Ito po ay Biyernes, Sabado, Linggo, magmula alas 2 na madaling araw. Minsan napupunta tayo ng alas 3 na madaling araw. Umaabot tayo ng hanggang alas 5 ng umaga na tayo nag-aantabay. Talaga po ang gawain na palaging nasa huling-huli. Hindi na bali-huli. Pagdating na mahal po yun, nauuna tayo. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Amen? Praise the Lord! At sa lahat po ng mga manunood ng banal na gawain nito na mahal na Panginoon, sundan pa po ninyo ito sa RG29 at mamaya po meron tayong formal announcements sa ating mga TV program dito sa Mito, Manila at meron pa po tayo sa TV13. Ito po ay magmula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At sa RG29, 4 na beses po sa loob ng 24 hours na inyo pong mapapanood ang gawain na ito na mahal na Panginoon. Amen. Kami po ay nagpapaabot din ng pangungumusta. Hindi lamang dito sa Luzon, sa Visayas, ngunit higit lahat yan sa Mindanao. Mga workers na kung saan nandyan sa inyo ang kaguluhan, magmula sa Surigao, dito sa may Butuan, sa may Cagayan de Oro City, sa may Davao, sa may Cotabato, sa dako po ng Zamboanga, sa lahat po ng dako, sa may Imelda, sa may Valencia, lahat po yan na nariyan na mga kapatiran, mga workers sa Zamboanga City. Kayong lahat ay aming patuloy na dinadalangin na kung saan ang mahal pa rin nangako. Sumaatin palagi at sasaatin siya palagi. Saan man tayo paroroon, anumang kalalagayan natin, lalo't higit sa ating minamahal ginagalang na mahal ebanghilista, ang aming minamahal na pastor, 10 ng 12 preachers, nakasama niya na nakipagbaka, nangangaral, nagdadala ng mabuting balita diyan sa dako ng Hulo-Sulo, sa dako ng kabundukan ng Talipaw. Sumain niyo ang pagpapala, pag-iingat, kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Alam po namin kahit hindi namin kapiling ang aming minamahal ginagalang na mahal na pastor. Nariyan siya sa kanyang pagsunod sa utos na dakilang utos ng mahal na Panginoon. Ihayo, ipangaral ang ibanghilyo ng ating mahal na Panginoon. Mapasa ang dako, mapasa kabundukan, man dito man sa kapatagan, ipangaral ang kanyang banal na ibanghilyo. Kaya purihin ka magpakailan pa man, mahal na Panginoon. Atin mo nang ibigay ang papuring palakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise ye the Lord, praise ye the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ipaabot natin sa ating dakilang Diyos ang ating pagpupuri sa Kanya. Mga tinubos ng mahal na Panginoon, walang humpay na pagpupuri ang ating ialay sa ating mahal na Panginoon. Praise ye the Lord. Hallelujah, glory to God. Thank you, dearest Jesus. Manalangin po tayong lahat, mga minamahal. Upo, dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po sa araw na ito, amin pong dalangin na mabanal sa panandalay na aming minamahal ginagalang na mahal na pastor. Saan mo man kami nasumpungan sa aming pagkukulang, sa aming pagkakamali. Patawarin mo ang bawat sa amin. Minsan mo pang pagpalain ang banal na gawain mo na sumasayang papawid sa araw na ito. Saan man ito makakarating, sino man ang makapanood nito, lalo tigit sa mga nangailangan na iyong tulong, sa may mga karamdaman, nasa banig ng pagdurusa sa kanilang mga
karamdaman na wala nang kagalingan. Mahal na Panginoon, hipuin at pagpalain mo sila. Aming minamahal ang mga kababayan sa loob ng mga piitan na ngayon ay nahasika ng Jesus Miracle Crusade Ministry na mga salita mo. Ngayon ay kasalukuyang nakikiisa na sa pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga kababayan namin, magmula dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa karati pang mga bansa ng Asya. Sa lahat na makapanood nito, pagpalain mo ang iyong banal na gawin at makapanood. Ito ang aming samod na langin sa makapangyarang pangalan ng aming tagapagligtas na sa Jesus. Sinasabay namin lahat ng mga demonyo ng hadlang sa makapangyarang pangalan ng Jesus. Everybody say amen. Amen, amen, amen. Praise God. God bless you, mga minamahal. Makabalik na po tayo sa ating mga upuan. Sa ating pong pagpapatuloy, mga minamahal, narito tayo sa pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kung kayo naman po ay nagsasaliksik ng katotohanan, naghanap pa ng nasaan po talaga ang buong katotohanan, amin po kayo inanyayahan na makiisa at makisalo sa ating pag-aaral. Bible study on the air, upang tayo po naman ay minsan pang magkaroon ng pagkakataon na ating mabalangkas at mapag-usapan kung ano talaga ang mga nilalaman ng banal na aklat na ito. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang magtitiis hanggang sa wakas ay ang siya lamang maliligtas. Matthew 24 verse 13, ang magtitiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Hindi na po tayo magtatagal. Basa po kaagad para wag tayong magkaulang ng oras. Nasa inyo na mga bersikulo. Wag nang mag-antala dahil masyado tayong kinapos sa oras. Mateo Kapitulo 24, versikulo 13. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. That, English po. The Gospel according to St. Matthew chapter 24 verse 13. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Siya na magtitiis hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Mayroon bang ganong pangungusap ang banal na aklat na pagkatapos nating kilalanin ng mahal na Panginoon, mayroon tayong titiisin? Sa mga hindi pa nakasubok na buksan ang Biblia, medyo mangangamba sila. Pag kumilala ka pala kay Kristo, mayroon kang titiisin. Amen! Ngunit yan po ang nasusulat. Sila na magtitiis hanggang sa wakas, sila ang maliligtas. Mayroon bang tiisin ng mga Kristiyano? Nakasaad ba ito sa banal na aklat? Ating buksan ang Filipos 1:29, mga minamahal. Ito po ay ating sundan upang pag dumating sa atin mga new believers, mga dati ng mananampalataya, ang mga tiisin na ito ay handang-handa tayong humarap dito. Amen po. Philippians chapter 1, verse 29. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Yan po ang sinabi ng banal na aklat. Sa inyo ay ibinigay, kindly. Double time, please. Sa aklat ng Filipos 1:29. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis, di naman alang-alang sa Kanya. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob, Filipos 1:29, ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa ating dakilang Diyos, bagkus makipagtiis ka rin naman sa Kanya.
Mayroon bang titiisin talaga? Mayroon bang pagtitiis na kinakaharap ang bawat sasampalataya sa Kanya? Mayroon po. Sapagkat sa kabila ng ginusto ng mahal na Panginoon, all should come to repentance, na lahat sana ay makaabot sa pagsisisi upang lahat ay mga ligtas. Ngunit hindi po lahat ng tao ay maliligtas. Ngunit ang desire, ang pagnanasa ng mahal na Panginoon, sana lahat ay mga ligtas at makaabot sa pagsisisi. Ngunit nandyan pong sadyang ang tao ay totoong lumalayo sa Diyos. Ayaw ng tao ng pamamaraan ng Diyos. Ngunit sabi ng Biblia, sa mga hinirang, sa mga pinagpala na kinahabagan ng mahal na Panginoon, sila yun, mga taong pinili at pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Sila yung sinasabi na may titiisin sila. Kaya sabi ni Apostol Pablo, para sa akin, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Yan pong sinabi at winiga ni Apostol Pablo. For unto you is given not only to believe in His name, but also to suffer for my name's sake. Sa inyo ay aking binigay na kayo yung sumampalataya at magtiis din naman alang-alang sa akin. So lahat po na mananampalataya, meron tayong kinakaharap na mga tiisin. Ngunit sabi ng ating babasahin pa, maging panatag ang loob ninyo. I have overcome the world. Huwag kayong magulumihanan. 16:33 nandyan. Huwag kayong magulumihanan. Mga anak ko, kayo nilang, nandyan ba? The Gospel according to St. John, chapter 16, verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Pakiulit lang. The Gospel according to St. John, chapter 16, verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Tagalog version please, ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong magulumihanan kayo na aking mga tinubos sa akin. Mayroon kayong danasin na kapighatian, ngunit huwag kayong mag-alala, huwag kayong magulumihanan, pinagtagumpayan ko ng sanlibutan. Glory, glory to God! Hallelujah! Ibigay po natin yung ating hallelujah na buo. Yan. Totoo yan ang sabi sa ating binasa na tayo po ay mananagumpay. Pinagtanggumpayan na ng mahal na Panginoon lahat ng ating mga kahirapang dadanasin. Ating pong basahin sa Tagalog, ito po ay nararapat na sundan ng bawat mananampalataya. Juan Kapitulo 16, versikulo 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. So mayroong kapighatian, mayroong titiisin, mayroong mga pagsubok, ngunit binigyan na tayo ng babala na mahal na Panginoon. Huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong masiraan ng loob. Amen! Huwag kayong mag-alinlangan. I have overcome the world. Pinagtagumpayan ko ng sanlibutan 2,000 years ago. Kaya nga po sa kanya, kay Apostol Pablo na tunay na lingkod ng mahal na Panginoon, 8:37 hanggang 39 ng Roma, ito po ang kanyang wirika. Mga minamahal sa lahat ng mga tinubos ng ating mahal na Panginoon, ito po ang mamumutawi sa ating mga labi. Ito po ang dapat nating angkinin. Please, habang ako nagsasalita, tumayo na po yung magbabasa ng Biblia at kinakapos po tayo sa oras. Ito po ang dapat nating angkinin. Lahat ng mananampalataya, dapat po nating angkinin ang mga winiga nito ni Apostol Pablo. The Epistle of St. Paul to the Romans, chapter 8, verses 37 to 39. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,
nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, talatang 37 hanggang 39. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Purihin ka magpakailan-kailan babaan, mahal na Panginoon. Hindi, sabi ni Apostol Pablo, 8:37 hanggang 39 ng Roma, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mananagumpay sa pamagitan na yaong sa atin ay umibig. Higit pa, we are more than conqueror in Christ Jesus our Lord. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ano pa, kahit ang buhay, amen, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi ito makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Isa-isahin po natin anumang bagay ang nakapag-bagabag sa isip ng mga mananampalataya. Anumang kahirapan, anumang pag-uusig, anumang kaguluhan, anumang mapag-alimura, anuman ang mga pagsalangsang ng dyablo sa katunayan at katotohanan na inyong kinalalagyan, hindi tayo pwedeng ihiwalay sa ating mahal na Panginoon. Walang sino man makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa buhay na Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, Brother Edgar Guances kindly, dito po sa 2 Timoteo 1:12, bakit nga tinayuan ang mga katagang ito sa atin ang mga tinubos, sa atin ang mananampalataya? Bakit ganon ang kalalagayan natin tuwing tayo ay humaharap sa mga pagsubok? Ano? Bakit natin nasasambit ito? Bakit nasasambit ito ni Apostol Pablo? Why? 2 Timothy chapter 1 verse 12. From 2 Timothy chapter 1 verse 12. For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which is I have Yes. committed unto him against that day. Glory to God! Hallelujah! Hindi bastang magwika ang mga walang karanasan dito. Hindi bastang magbungat na mga salita ang mga walang karanasan sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Bakit nasabi ito ni Apostol Pablo? For I know whom I believe. Amen. For I know whom I believe. Kindly in English version. Mga minamahal, ating pong sundan ang mga katagang ito. From the book of 2 Timothy, chapter 1, verse 12. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I believe, and persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Glory. For I know whom I believe and am persuaded. Ako'y naniniwala sa aking sinampalatayanan, si Amen, na siya ay makapagbibigay sa akin ng patunay ng aking sinampalatayanan hanggang sa araw ng katubusan. Narito ba tayo, mga minamahal? Wala pang 30 minutes ang pag-imin natin ng pag-imin. Hindi pa abot ng 30 minutes. Kapag kumain tayo, maraming pagkain sa misa, at sabihin ko sa inyo, blitzkrieg ha, 10 minutes lang, titingin kayo sa akin. Si Malapastura naman, 4 pa lang nasubo yun ha. Gawin na lang natin 40 minutes pa. So ako naman makiusap sa inyo.
Kapiranggot lang yung inyong pag-amen. Yung mga Bible readers na sinabi ko wag umimen dahil nakatapat sila sa mikropono. Sila lang palaging naririnig na nag-i-amen. Kaya sila'y pinatahimik ko muna. Sabi ng Apostol Pablo, naniniwala ko doon sa aking sinampalatayanan na anuman ang kanyang ipinangako, anuman kanyang sinabi, gagawin niya hanggang sa araw ng katubusan. Oh, glory, glory! Purihin ang kanyang banal na pangalan. Sapagat kung hindi natin sampalatayanan ang mga salitang ito, mabaliwala lahat ang ating kunyari pagkilala sa Diyos. Kailangan kilalanin natin sino ang ating pinaglilingkuran. At ano ang kanyang sinabi sa kanyang banal na aklat? This is the Old and New Testament. Binili ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak, luma at bagong tipan. Basahin ang lahat na mga nais magkamit ng buhay na walang hanggan. Ito ang ating mana sa ating dakilang Ama sa langit. Kaya ang sabi ng Biblia, mayroong pagtitiis, mayroong titiisin. At kung mayroon man, huwag magulumihanan. Panatagin ang loob, pakalakasin ninyo ang iyong pananampalataya, pinagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah. Mayroon pa pong binanggit at winika, mahal pa yun. Mateo 5:10-12. Marami sa panahon ng inyong paglilingkod ang hindi sasampalataya sa akin. Marami doon ang hindi maniniwala. At kayo'y uusigin. Kayo'y pagwikaan ng sari-saring masasamang wika. Mamumusong ang mga taong ito. Ngunit ang sabi ng Mateo 5:10-12, From the book of Matthew chapter 5 verses 10 to 12. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets that were before you. yes, amen. Mateo Kapitulo 5, talatang 10 hanggang 12. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga sayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Mayroong bilin ang mahal na Panginoon. Mayroong bilin ang mahal na Panginoon. Mayroong bilin ang mahal na Panginoon. Ayan. Kayo'y uusigin ng dahil sa aking pangalan. Kayo'y pagwikaan ng sari-sarit masasamang wika na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Yan po ay dapat bantayan ng lahat ng mga Kristiyano. At pag ito'y naganap sa buhay ng mga Kristiyano, sabi ng banal na kasulatan, inyo pang pong isipin, bakit ako inusig? Mapala daw ang pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagbibikaan ng sari-saring masasama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Blessed art thou. Mapalad kayo pag kayo'y inusig, inalimura, pinagbikaan ng sari-saring masasamang wika na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Sa ating kalagayan bilang mga tinubos ng mahal na Panginoon, kapag naranasan ito ng mga tunay na Kristiyano, galak na galak ang mga Kristiyanong ito. Bakit sila nagagalak? Natupad at naisakatuparan ang sinasabi ng Mateo 5:10-12 sa kanilang mga buhay. Bakit nagagalak?
totoo, mararanasan mo kapag tunay kang Kristiyanong lumalakad sa daan ng mahal na Panginoon. Marami ang magagalit sa iyo, marami ang mag-alimura sa iyo. Sabi ng Biblia, kayo ay hiwalay na sa sanlibutang ito. Kayo'y hindi taga sanlibutan. Kayo'y aking mga anak. Kayo'y estranghero lang sa sanlibutan ito. You're just pilgrims in this world. You're just strangers in this world. You are not of this world, my beloved brethren. You are not of this world. So naturalmente na ang mundo ay hindi mo kaibigan. Pakihanda po ang talatang yan. Kung kaibigan ka ng sanlibutan, kaaway ka ng Diyos. Kung kaibigan mo ang Diyos, kaaway ka ng sanlibutan. So ang sabi ng Juan 15, 18:24, ito po'y bili ng mahal na Panginoon sa lahat ng kanyang minamahal na mga anak, upang kung kayo'y usigin, kayo'y alimurain, kayo'y handa na. Hindi na kayo makikilos, hindi na kayo maliligalig, bagkus kayo'y nakapagsasayang totoo, sapagat naranasan niyo ang sinabi ng banal na aklat na ito. Amen. The Gospel according to St. John chapter 15, starting at verse 20. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. Right. If they have kept my saying, they will keep yours also. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. If I had not come and spoken unto them, they had not had sin, but now they have no cloak for their sin. He that hated me, hated my Father also. If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin. But now have they both sinned and hated both me and my Father. Verse 25. But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in the law, they hated me without a cause. Yes, hallelujah. Juan Kapitulo 15, versikulo 18 hanggang 25. Kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapuputan bago kayo. Kung kayo'y taga sanlibutan, ay iibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanlibutan, kaya napuput sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-uusig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon wala na silang madadahilan sa kanilang mga kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din naman sa aking Ama. Kung ako sana ay hindi gumawa sa gitna nila ng mga gawang hindi ginawa ng sinumang iba, ay hindi sana sila nagkaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon ang kanilang nakakita ay kinapuutan nila ako at ang aking Ama. Ngunit nangyari ito upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan. Ako'y kinapuputan nila na walang kadahilanan. Maliwanag sa banal na aklat na ang sino mang nasa kay Kristo, mga tagasunod ni Kristo, ay uusigi ng sanlibutan. Hindi tayo lalampas sa ating dakilang Panginoon. Sinabi niya, kung ako'y inusig ng sanlibutan, gayon din kayo na aking tagasunod, mararanasan ninyo ang pag-uusig dahil sa akin. Maranasan ninyo ang pag-alimura, pag-alipusta ng tao dahil sa inyong pagsunod sa akin. Ngunit huwag kayong magulumihanan. Kung kayo'y usigin, ako munang inusig. At huwag kayong malungkot at mag-alala. Kung kayo'y inusig ng sanlibutan, inusig din ang mga propitang nauna sa inyo. Ako'y kanilang inuusig at inaalimura nang wala akong kasalanan. Makapagsabing amen ba tayo dyan? Ang ating dakilat banal na Diyos inusig, inalimura, inalipusta. How much more sa ating mga believers, sa ating mga followers ng mahal na Panginoon. Binalaan tayo kung paano ko inusig ng sanlibutan, gayon din kayo na aking mga tagasunod. Uusigin kayo kagaya ng pagkausig sa akin. Mga minamahal, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatid na mananampalataya sa iglesia ito, lahat ng mga sumasaliksik ng banal na kasulatan at nagsasaliksik at nagsasabi at nagpaanggap na nalalaman nila ang buod
laman ng aklat na ito. Lahat ng may alam sa banal na aklat na ito, minsan pa po natin sundan ang mga kataga dito ng ating mahal na Panginoon. Mula sa umpisa na ako'y nangusap, kanina hanggang ngayon, naniniwala ko, nariyan kayo. Pinahintulot ng mahal na Panginoon. Pinahintulot na makapanood kayo. Pinahintulot ang pangyayari ngayon sa dako ng Hulos-Sulo, na kung saan naroon ang aming minamahal ginagalang na Ebanghelista, 10 ng 12 preachers at prayer warriors. Pinahintulot ito upang minsan pang bigyan nyo ng pansin ang banal na aklat na ito. Magmula nung naghahanda pa lamang ang aming minamahal na Ebanghelista tungo sa Hulos-Sulo, 2 months now, more than 2 months and 1 week and 2 days. Hindi pa man nakaalis ang aming minamahal na Ebanghelista. Umani na ng katakot-takot na mga puna. Umani na ng katakot-takot na mga batikos. Umani na ng katakot-takot na pag-alimura. Umani na ng katakot-takot na pamumusong ang aming minamahal na Ebanghelista, 10 na mga prayer warriors at ang buong Jesus Miracle Crusade Ministry. Umani na ng katakot-takot ng mga pag-alipusta. Kaya nga sabi ng Biblia, ang magtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Ano ang titiisin niyo unang-una? Kapag ang tao na mananampalatayang totoo sa mahal na Panginoon ay hakbang ng pananampalataya, mag-umpisa na ang batikos, mag-umpisa na ang pag-uusig, mag-umpisa na ang pag-alimura sa Kanya, sapat kailanman ang sabi ng Biblia, the prince of this world is Satan. Si Satanas ang magmay-ari ng mundong ito. Si Satanas ang binigyan ng karapatan sa ngayon ng mahal na Panginoon na mangunguna sa mundong ito. Kung kaya't bawat mananampalataya nahahakbang sa kanyang pananampalataya sa buhay na Diyos, hindi pwedeng walang kasunod na pag-uusig. Hindi pwedeng walang kasunod na batikos at pag-alimura. Ito po'y nakalagay sa Biblia. You will be persecuted for my name's sake. They shall see all manner, lahat ng uri ng pag-alimura ng dahil sa akin. At kayo'y uusigin ng dahil sa akin. Kayo ay pagtatawanan. Rejection of men matatanggap mo. Pagbalibak ng tao matatanggap mo. Ngunit rest assured, I have overcome the world. Panatagin niyo ang inyong loob sapagat pinagtagumpayan ko ng sanlibutan. At ang mga sabi rito, mga pagparatang na ito, lahat ng pag-alimura na ito, pakinggan at subaybayan nyo ang mga pahayagan, mapa-TV, mapa-radyo. Wala kayong maulinigan, kundi ang kawalang silbi at kawalang saysay na ginawa ng ating ginagalang at minamahal na Ebanghelista. Ang tanong ko, totoo bang walang saysay? Totoo bang ayaw ko magbanggit ng mga pangusap sa banal na pulpito ito? Ang pulpitong ito ay sagrado para sa amin. Dinadala namin dito ang salita ng buhay. Tinatanggap namin sa banal na lugar na ito ang presensya ng mahal na Panginoon. Kung kaya't ayaw namin magdala rito ng pangungusap na hindi ikalwalhati ng aming dakilang Diyos. Sabi ng banal na aklat, ihayo at ipangaral ang salita ng Diyos. Mga pag-alimura, pag-alipusta, pagbatikos, pagtatawa ng mga taong mangmang sa salita ng mahal na Panginoon. Hindi natin dapat ito
bigyan man lamang ng kaunting pansin. Sapat ang sabi, ang pagpapala na nakalaan sa mga nagtitiis sa mahal na Panginoon, incomparable sa mga persecution, sa mga trials, sa mga pag-uusig sa pag-alimura sa inyo, sa kaligtasan at sa langit na nakalaan para sa atin. Ito'y danasin ng lahat ng mga Kristiyano. But be of good cheer, I have overcome the world. Pagmasdan ninyo lahat ng mga umalingaw na mga balita, batikos kaliwat kanan, mula sa media, maging sa mga opisyalis ng bansang ito, nagawang sambitin ang mga kataga na sinasambit lamang ng mga wala sa ayos ang kaisipan. Yan ang katotohanan. Kailangan maging makatotohanan lamang tayo. Sino bang isinaalang-alang natin dito? Ano bang ating ipinagsigawan dito? Ano ba tayo sa ating kalalagayan sa ngayon? Kung kayo'y opisyalis ng ating bansa, so ama kayo ng bayan, kami inyong mga anak. Kung kayo ay namiminuno ng bansang Pilipinas, kaming lahat na mga Pilipino ay inyong mga anak. So wala pang mga magulang na pag nagkakamali ang anak o kaya nagre-rebelde, maliban sa ayaw na talaga magpasupil, na ito ay kanyang pinapatay, ito'y kanyang pinahihirapan ang isang tunay na magulang, to the extent na siya ang buhay na lang niyang ipalit, wag lang mapahamak ang kanyang anak. Kung totoo na tayo lingkod ng bayan, ang ginagawa ng malingkod ng bayan ay magsasaayos sa mga gusot ng kanyang bayan. Isaayos ang kaguluhan ng bansa na kanilang pinamumunuan. At naniniwala kayo na ipinagsigawan ng bansang ito, this is the only Christian nation throughout Asia. Ito lamang ang Kristiyanong bansa sa buong Asya. Mapapaniwala nyo kaya ang inyong abang lingkod, ang lahat na matinubos sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade, na tayo'y Kristiyanong bansa. Ang Kristiyano ay katulad ni Kristo. So if this is a Christian nation, you will only worship one God. The living God, which is the Lord Jesus Christ. Makumbinsin nyo kaya kami na Kristiyanong bansa ito kung ang aming nakikita ay nagkanya-kanya tayo ng ating Diyos na sinasamba. Ang ibig sabihin ng Christian, sinusunod natin ang pamamaraan ng Diyos. Katulad tayo ni Kristo. Ngunit pakatandaan po natin, magmula no ako'y ipanganak sa bansang ito, wala pa akong naalala. Maliban na lamang no ako ay nakatanggap ng Ibanghilyo buhat sa salita ng Diyos. Wala pa akong naalala. Ikinalulungkot ko at I'm very, very sorry na sabihin ko sa inyo, wala pang lingkod ng simbahan na nakadalaw sa amin kapag kami ay nagkakasakit. Ang alam ko na dumadalaw ang lingkod ng simbahan kung may patay at kung mayroong kinakasal. Kapag mayroong piyesta, may patay, may kinakasal, doon ko lang nakikita ang lingkod ng simbahan. Pansinin po ninyo. Sinabi natin, Christian nation ang bansang Pilipinas. Ngunit, pakatandaan po natin, ang turo ng Panginoon, Mateo 22, sinabi ng banal na kasulatan dito, mayroon lamang 2 kautusan na dito sa 2 kautusan na ito,
sakop na ang buong kautusan. Makapag-imen ba tayo, mga minamahal? Mateo 22, 36 hanggang 40. The Gospel according to St. Matthew chapter 22, starting at verse 36. Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Amen, amen. Mateo Kapitulo 22, talatang 36 hanggang 40. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila ng pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Purihin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Dalawang dakilang utos ang ipinapakita dito sa atin na mahal na Panginoon. Unang utos, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your might. And love your neighbor as thyself. That is the second greatest commandment. Nasunod ba ng sinasabing Kristyanisyo ng Pilipinas? Nasunod ba ito na ibigin natin ang ating Diyos ng buong puso natin? Buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Kung nasunod, how about the second greatest commandment? Love your neighbor as thyself. Ang neighbor na tinutukoy dito, hindi yung ating kapitbahay. Ang neighbor na tinutukoy ng Biblia ay yung taong nangangailangan, tulungan ninyo sila. Arugain ninyo sila. Ang mahihirap, pakainin ninyo sila. Babalikan ko ang aking karanasan. Since I was born, up to the time that I met the Lord Jesus Christ and I accept Him as my personal Savior and Lord in my heart, doon ko pa lamang naunawaan ang tunay na Kristyanismo. Doon ko pa lamang nalasap ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Mismo sa aking murang isip hanggang sa ako ay lumaki, nakita kong walang kapayapaan ang mundo. Sa murang isip ko, parang kwentong kotsero lamang ang Diyos. Sa kabila na kami madasalin, ako ang pinaka-number 1 na tinuturuan sa aming pamilya ng aking ina na magro-rosary tuwing madaling araw. At ako yung choir ng simbahan na hindi sa pagmamalaki, pinapasa namin ang Nuestra Señora Virgen de la Paz tuwing piyesta sa amin. Namamaga ang balikat ko niyan sapagkat totoong naghahanap at umiibig ako sa mahal na Panginoon. Ngunit hindi pala doon ang pag-ibig natin sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos is to obey His commandments. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo ako, gawin mo ang aking utos. Everybody say amen. Ihanda po natin ang Exodus 20, verses 4 and 5. If you love me, keep my commandments. Amen. If you love me, keep my commandments. Kindly. From the book of Exodus, chapter 20, verses 4 and 5. Not yet. 14:15 ang John. From the book of John, chapter 14, verse 15. 14:15. John chapter 14, verse 15. If you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. Kung iniibig ninyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Ano ang inuutos sa mahal na Panginoon sa banal na kasulatan?
Exodus chapter 20, verses 4 and 5. From the book of Exodus, chapter 20, verses 4 and 5. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, Up to 6. or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Glory! Hallelujah! Exodus Kapitulo 20, mga talatang 4 hanggang 6. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon? If you love me, keep my commandments. Marami ngayon nagsabi, I love you, Lord. I love you, Lord. I want to die for you, Lord. I want to serve you, Lord. I want to give my life to you, Lord. I love you, Lord. Sabi ng Biblia, you call me, Lord, when you are not doing my commandments. You are not following my commandments. You call me Lord. Tinawag niyo akong Panginoon na hindi niyo man ginagawa ang aking utos sa inyo. Ang sabi ng Exodus, huwag kayong gagawa ng Diyos at sabihin ninyo, ako yan. Huwag kayong gagawa ng Diyos at sabihin ninyo, ako yan. Para sa larawang inanyuan, unang kawangis man ng anumang nasa itaas sa langit, o nasa ibaba ng lupa, o nasa itubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila at paglingkuran man sila, sapat akong Panginoong mong Diyos ay mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kawan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Sino ang pinapakitaan niya ng kawaan? Ang mga libu-libong umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang kautusan. Ang tanong natin, mga minamahal, nasaan ang tinatawag natin Christian nation? Bansang may pagmamahal at pag-ibig sa Diyos. Ang unang utos, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. The second greatest commandment is, love your neighbor as yourself. Meron ba? Nakita ba natin ang ginagawa ng lahat ng mga tinubos na mga Kristiyano? Tumutungo sa mga bilangguan, tumutungo sa may mga karamdaman sa mga pagamutan, naghanap ng mga tao makarinig ng gospel, ipinapakita ang pag-ibig ng Diyos, nagkukrusada, nagkaroon ng mga programa sa telebisyon, pumupunta sa mga liblib na buhok. Yan ang doing the commandments of God. Yan ang loving your neighbor as yourself. Yan ang pag-ibig sa kapwa ninyo, kagaya ng pag-ibig nyo sa inyong sarili. That is now the second greatest commandment. Love your neighbor as thyself. The first greatest commandment, love God with all your heart. Then when you love the Lord, you must have to follow His commandments. What is these commandments? Exodus 20 verses 4 and 5. Huwag mo akong gawa ng larawan o mga inanyuan na sabihin nyo ako yan, at huwag nyo silang yuyukuran. Ako'y mapanibughuing Diyos. Dinadalaw ko ang katampalasanan ng mga taong napupuot sa akin at sila'y hindi ko kinakilalang mga anak. Amen! Ngayon, ang tanong, nasunod ba natin ang huwag tayo yumuko sa iba't ibang Diyos?
Nasunod ba natin ang mga utos na ito ng mahal na Panginoon? Para hindi kami ma-disturb. Kanila yung mga bata, pakiayos ninyo dyan. Nasunod ba natin ang sinasabi ng mahal na Panginoon? Huwag kayong gumawa ng ibang Diyos, na mga Diyos-Diyosan, na mga imahin, at sabihin, ako yun, sapagat ako, I'm a jealous God. Dito sa atin, nagkanya-kanya tayo ng ating daan. Nagkanya-kanya tayo ng ating sambahin na Diyos. Nagkanya-kanya tayo na hindi na natin tinitingnan ang inuutos sa atin ng banal na aklat na ito. Anong sabi? Ang aklat na ito ay iyong muni-munihin araw at gabi. Huwag kalimutan ang mga nakasulat dito. Isulat sa inyong mga pintuan. Isulat sa inyong mga kisame. Pagbulay-bulayan ninyo araw at gabi upang huwag malimutan. Amen! Purihin ang kanyang banal na pangalan. Hindi natin na isa katuparan ito. Nagkanya-kanya tayo ng ating daan. Ngunit sabi ng Biblia, binigyan pa ng pagkakataon ang mahal na Panginoon ang lahat ng tao. Ang dahilan, bakit naging ganito ang bansa na ito na ating kinalalagyan? Hindi natin sinunod ang utos ng mahal na Panginoon. Papakitaan ko sila at kapupuutan ko sila na napupuot sa akin. Pag hindi natin sinunod ang kanyang utos, ang sabihin, napupuot tayo sa Diyos. Huwag sambahin ang Diyos sa pamagitan ng ribulto. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. God is a Spirit, kindly Bible readers, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. From the book of John, chapter 4, verse 24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi raw natin nakikita ang Diyos. Espiritu ang Diyos. Amen. At lahat naman daw ng sasamba sa Kanya, isambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ito ngayong ginagawa natin. Katakot-takot na pagtatawang ginawa sa atin. Marami pong nagsasabi, sambang altar ninyo, sambang Diyos ninyo. Nagkrusada kami sa Luneta. May lumapit ang mga kababayan natin. Panay ikot-ikot. Sambang Diyos natin dito. Sambang altar dito. Sabi ko, sis, wala po kaming Diyos dito. Akala ko may Diyos na nagpapagaling dito. Ang Diyos po natin dito hindi nakikita. Ngunit, mararamdaman niyo po mamaya-maya lamang ang presensya at kapangyarihan ng ating mahalapan. Kailangan ipangaral ang salita ng Diyos upang matutunang sundin ng tao. Kailangan sabihin sa tao ang Ebanghelyo upang mamulat siya sa katotohanan. Amen. Ngayon, laksa-laksang mananampalataya ang narito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. What are the signs and wonders that you are following the living God? Ano ang mga palatandaan na ang Diyos na buhay ang ating sinusundan? Signs and wonders will follow them that believe in my name. Amen! Palatandaan ay susunod sa lahat na sumampalataya sa akin. Magpapagaling sila na may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Magpapalayas at sila ay manalangin. Didinggin sila na mahal na Panginoon. Palalayain nila ang mga inaalihan na masasamang espiritu. Sila'y magsalita na iba't ibang wika. At kung sila'y makadampot na mga makamandag na mga serpente na hindi sinasadya, hindi sila masasaktan. At pagkatapos noon, humayo ang mga disipulo, confirming the Word of God with signs and wonders. Humayo ang mga apostoles at kanilang pinapatunayan ang kanilang dinadala ay tunay na Ebanghelyo. Lumalakip sa kanila ang mga himala galing sa ating mahal na Panginoon. Paano ito matatakasan ng tao? Sabi ng Biblia, kapag ako ay kasama ninyo, if I by the finger of God
cast out devils in the name of Jesus. Rest assured, the kingdom of God is in you. Hallelujah! Saka pa lamang dumating sa inyo ang kaharian ng Diyos kung kayo ay may kapangyarihan ng magpapagaling lahat ng uri ng sakit at karamdaman. If by the finger of God I cast out devils in the name of Jesus, rest assured the kingdom of God is in you. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Marami pang sumasalungat dito. Ngunit kahit anong salungat ng tao, magpatuloy na kahabagan ng Diyos ang mga remnants, yung mga naghahanap ng kaligtasan. Kung kaya't nananatili na nangangaral dito ang mga lingkod ng Diyos para sa mga isasalba ng Diyos sa kamay ng dyablo, para sa mga maliligtas. Ang Ebanghelyo ay para doon sa maliligtas. The gospel of God is the power of God unto salvation to them that will believe in His name. Ang kapangyarihan ng Diyos, mga himala, tanda, lalakip lamang sa sasampalataya. Ang hindi maniniwala, hindi sila lalakipan ng himala at mga tanda. Everybody say amen. Sa mga maniwala lamang ay mga mahimala, sa mga tanda, doon lamang lalakip sa mga sumampalataya sa Diyos. So maliwanag po na kung kayo man ay nagsaliksik ng banal na kasulatan, ngunit hindi kayo sumampalataya ng buuhan sa Diyos, walang lalakip sa inyo ng mga himala. Basa lang in Tagalog. Marcos. Sa sulat ni San Marcos 16:15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapat ang di sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga at kung magsinom sila ng bagay na makamamatay sa anumang paraan na hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na siya mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ng salita sa pamagitan ng mga tandang kalakip. Glory! Siya nawa. Amen! Humayo ang mga disipulo. Taglay ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Umakyat na sa langit ang mahal na Panginoon. Iniwan ang mga ngaral. Lumalaki pa rin sa kanilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sumasa kanilang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa lahat po ng ating minamahal na mga nagnanais na tumanggap ng kaligtasan, sabi ng Biblia, sa inyo ang mga himala na ito, sa inyo ang mga mabuting bagay na nakalaan para sa magsisampalataya sa akin. Ngayon, mga minamahal, nandyan tayo sa two greatest commandments. Na ngayon ang mga tao ay nandun ang puot, nandun ang pag-alipusta, nandun ang pagtatawa sa ginawang sagradong gawain ng ating minamahal na ebanghilista. May mga mangmang na pangungusap na ang inyong abang lingkod at ang buong kongregasyon magmula ngayon, ayaw ko man lamang sambitin ninyo, ayaw ko man lang isagi sa inyong isipan at puso ang mga pangalan ng mga taong kinasangkapan ni Satanas upang sirain ang ebanghilyong tunay ng ating mahal na Panginoon. Huwag na kayong mag-isip pa ng kung ano-ano. Kapag may bumabatikos, may sumasalungat sa gawaing totoo ng Diyos, sila ay mga sugo ng kaaway ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang maniniwala dito at lalaki pa ng himala, ayon lamang sumasampalataya. Kaya hindi tayo dapat mapiktuhan. Ano mang gagawin ni Satanas, gagamit siya ng kasangkapanin niya. Gagamit siya ng mga tao
na walang pakialam sa kaligtasan upang sirain ang tunay na ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Kaya lahat kayo na mananampalataya, buong Pilipinas, tawid dagat pa, may mga pag-uusig. Yan po'y nakasulat sa Biblia. Natural yan sa buhay ng isang Kristiyano. Ngunit sabi ng Biblia, kung usigin kayo dahil totoong ikaw ay sinungaling, kung usigin kayo dahil totoong ikay magnanakaw, kung usigin kayo dahil totoong ikaw ay mangangalunya, kung usigin ka dahil totoong ikay masama, diyan ka malungkot. Ngunit kung iyong natanggap ang pag-uusig, malinis ang budhi mo, malinis ang puso mo, wala kang ginawang kasamaan sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, rejoice and be glad. Magala kayong totoo, sapagkat nagpapahingalay sa inyo ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kanilang prepare that verse, ang sabi, rejoice in as much for the Spirit of God rested in you. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya dito sa lahat na mananampalataya, pinagkibit balikat lamang. Marinig po ninyo mga baguhan, gigil na gigil, hindi pa nila digested ang Word of God. Sila St. Peter, tandaan po natin, nandito po tayo, sabi ng Biblia, sa panahon ng mga apostoles, mga gawa 5, ihanda ng mga Bible readers, nandito na ang mga apostoles at sila'y nagsasagawa na ng pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Pagkatapos ang sabi, maging sa anino ni Pedro, ay tumanggap ng kagalingan ang lahat na nagsisampalataya. Kung kaya't nakita ito ng mga Pariseo, ng mga Sadducees, ng pinuno ng reliyon sa kanilang panahon, sila ngayon ay nagkakaisa na pahirapan ang mga apostoles. Sinabi rito na ang mahal na Panginoon ay nagbigay ng pagkakataon sa lahat ng mga apostoles na sila'y makapangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, sila ay ginamit, pakiano lang beloved brother, mga importante yung mga bersikulo, at kanilang nakita kung paano gumagawa ang Diyos sa kanila na mga nangangaral ng salita ng Diyos. Kindly. 1 Peter chapter 4, verses 14 and 15. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. Yes. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. Glory! But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Huwag tayong magalak. Kung totoong tayo'y evildoer, everybody say amen. Huwag tayong magalak kung tayo inusig dahil totoong ginawa natin ang kasamaan. Ngunit kung gumagawa ka ng mabuti, ginawang masama yung ginawa mo, diyan ka magalak. The Spirit of God rested in you. Kaya nga po sa kanilang panahon ni Apostol Pablo, ating munang unahin ito mga minamahal, mga gawa 4, tuloy-tuloy ang basa. Sinabi po rito, mga minamahal ng mga Pariseo sa Dioses, anong gawin natin sa mga taong ito? Hindi na natin magpasubalian ang mga himala na ginagawa ng mga taong ito. Amen! Ngunit sabi rito, patuloy ang basa, kaya nilang, From the book of Acts chapter 4, starting at verse 13. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them that they had been with Jesus. And beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against it. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves, saying, What shall we do with this man? For that indeed a notable miracle had been done by them, is manifest to all them that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. But that it spread no further among the people, let us straitly threaten them, that they speak henceforth to no man in his name. And they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. yes, amen. Mga gawa, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 18. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan
At pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nakapagkilala nila na sila'y nakakasama ni Jesus. At nang makita nila ang mga taong pinagaling na nakatayong kasama nila, ay wala silang maitutol. Dadapwat nang sila'y mga utusan na nilang magsilabas sa pulong, ay nangag-usap-usapan na nangagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat tunay na ginawa sa pamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng mga nangananahan sa Jerusalem at hindi natin maikakaila. Gayunmay upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, atin silang balaan. Nabuhat ngayoy, huwag na silang magsalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito. At sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Yan po ang karanasan ng mga apostolis noong araw. Hindi lamang sila pinapatigil, ibinapasok pa sa bilangguan, sinusundan ng mga pariseo, mga pinuno ng reliyon, sapagat nakita nila, hindi may kailang himala na ginagawa ng mga disipulo. Now in our time, that's the real truth. Why? Nagiging talk of the town ang Jesus Miracle Crusade Ministry because of the signs and wonders following because of the signs and wonders and all these miracles following the Jesus Miracle Crusade brethren. Bakit napupot sila? Hindi may kailangang himala na ginagawa ng Diyos sa kanyang tunay na gawain. Anong sabi sa kasunod nating talatang basahin diretso sa Tagalog, 28-29 ng gayon ding aklat, double time. Mga Gawa, Kapitulo 28, 29. 5, 28, 29. 5 muna. Mga Gawa, Kapitulo 5, 28 hanggang 29. Na sinasabi, ibinala naming mahigpit sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalang ito. At narito, pinuno ninyo ang Jerusalem ng inyong aral at ibig ninyong iparating sa amin ang dugo ng taong ito. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Iyan po ang katotohanan. O maminamahal, hindi tayo kahapon lamang nakakilala sa mahal na Panginoon. Dahil sa mga himala na ginagawa ng Diyos sa kamay ng mga apostol, sila ngayon ay nagiging talk of the town sa kanilang panahon. Sinusundan nila mga disipulo, pawang mabubuting bagay ang ginagawa, nagsigaling ang mga tao, nagbago ang masamang buhay nila, naglinis na mga kitungin, nagbuhay na mga patay. Bakit po ganun ang galit nila? Hindi nila mapantayan ang ginagawa ng mga disipulo. Sabi rito na isang doctor of the law, si Gamaliel, ibaba natin ang basa English, Tagalog 34 hanggang dito sa 40. From the book of Acts, chapter 5, starting at verse 34. Then stood there up one in the council, a Pharisee named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space, and said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourself what ye intend to do as touching these men. For before these days rose up Theudas, boasting himself to be somebody, to whom a number of men, about 400, joined themselves who was slain, and all as many as obeyed him were scattered and brought to naught. After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him. He also perished, and all, even as many as obeyed him, were dispersed. And now I say unto you, refrain from these men, let them alone, for if this counsel or this work be of men, it will come to naught. Yes. But if it be of God, ye cannot overthrow it, lest haply ye be found even to fight against God. Mga Gawa, Kapitulo 5, talatang 34 hanggang 40. Hanggang 39 na lang po, hanggang 39. Hanggang 39. Datapwat nagtindig sa Sanhedrin ang isang pariseo na nagngangalang Gamaliel, doktor sa kautusan,
na pinapupurihan ng buong bayan at nag-utos na ilabas na sandali ang mga tao. At sinabi niya sa kanila, kayong mga lalaking taga-Israel ay mag-ingat kayo sa inyong sarili tungkol sa mga taong ito, kung ano ang inyong gagawin, sapagkat bago pa na mga araw na ito ay lumitaw na sa Teudas na nagsabing siya'y dakila at sa kanya nakisama ang may 400 tao ang bilang na siya'y pinatay at ang lahat ng sa kanya'y nagsisunod ay pawang nagsipangalat at nangawalang kabuluhan. Pagkatapos ng taong ito ay lumitaw si Judas na taga Galilea ng mga araw ng pagpapasulat at nakihila siya ng marami sa bayan. Siya'y nalipol rin. At ang lahat sa kanya nagsisunod ay pawang nagsipangalat. At ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makialam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila, sapagkat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao ay mawawasak. Datapwat kung sa Diyos ay hindi nyo maiwawasak, baka pa kayo'y mga sumpungan na nakikihamok laban sa Diyos. Nawa maliwanag itong ating napag-usapan at natatalakay sa araw na ito. Hindi na po ito bago sa aming mga Kristiyano. Ito po'y masumpungan natin sa mga unang mga alagad ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Mula pa sa ating dakilang tagapagligtas, ay kanina na itong pinipigil. Hinahadlangan na ng mga taong kalaban ng cross o kalaban ng Ebanghelyo. Kaya sabi ko po sa inyong lahat, ito ang araw na dapat po nating muni-munihin kung ano po at saan tayo nakatayo. Are you in the faith? Are you in your faith? Yan po ang tanong. Kayo nga ba ay nasa pananampalataya? Basahin natin ang banal na aklat na ito. Karanasan ng mga tunay na mga followers ng ating mahal na Panginoon ang nararanasan ng Jesus Miracle Crusade International. Sinabi ni Gamaliel, nung panahon mga lalaki sa Israel, tumigil kayo at makinig kayo. Mayroon dito lumitaw na si Judas, mayroon siyang 400 na followers at ang tawag sa kanya ay dakila. Ngunit dahil hindi sa Diyos ang gawain ay nawasak yung gawain na yun. Followed by Judas, na mayroon din siyang followers napakarami at dahil hindi sa Diyos nawawasak yun. Din ngayon, narito ang mga tao ito, mga lalaki ng Israel. Huwag niyo silang pakialaman. Dapat datapat kung sa Diyos ay hindi ninyo mawawasak. Amen. Sabi ng taong ito sa 38, at ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makialam sa mga taong ito at pabayaan ninyo sila, sapagat kung ang pasyang ito o ang gawang ito ay sa mga tao ay mawawasak. Verse 40:39, datapwat kung sa Diyos ay hindi ninyo mawawasak. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Baka pa kayo mga sumpungan na nakikihamok sa Diyos. Yan na yan ang aking nais dalhin sa inyo. Huwag ninyong pakialaman ang mga bagay na nauukol sa espiritual. Kung ang tanong ng napakarami, nagkaroon ng katakot-takot na survey tungkol sa misyon na ito ng aming minamahal na Ebanghilista. Survey kaliwat kanan, nakakasama ba, nakakabuti ang pagdalo ng ating mahal na Ebanghilista sa dako ng Talipaw, Sulok. Ang inyong marinig, nakakasama. At ginawa pa na isang radio station, kulang lang sa pansin, nakakasama o nakakabuti. Tatlo yon. Ito ang maaani mo sa mga taong mangmang sa salita ng Diyos. May isang TV station na nag-survey at ang babae na nag-conduct ng service at ng survey na ito ay inulit pa ang pamumusong na salita laban sa ating mahal na Ebanghilista.
tinawag nila, alam na nila ito kung anong binanggit nilang mga walang katuturan na pangungusap. Naggandak ng survey ang isang TV station na yan. At alam niyo po ba ang inani ng survey na yan? Ang naging resulta, 2,600 ang bumuto sa nakakabuti. Amen! 1,000 lamang ang nakuha nila sa nakakasama. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Ang babaeng ito na nagandak ng survey, against na against, ngunit sa kanya mismong hinahawakan na survey, pinakita ng mahal na Panginoon na siya ay gumagawa ng maayos na gawain. Marami, hindi pa man nakaalis ang ating minamahal na ebanghilista ay kung ano na, isang kolom dyan sa may Philippine Star, ang kung mabasa ninyo, hindi nyo masisikmura ang sinabi ng taong yan. Mayroon kaming clipping, mayroon kaming nabasa din na itong kolom na ito ay isa ito sa mga sinasabi ko sa inyo na mga remnants, mga nakahanda na ililigtas pa lamang ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga sinasabi na mga nagpapalabas ng kanilang opinyon, ng kanilang mga haka-haka, ng nasa sa kanilang puso, 95% nakakasama. So, maliwanag lamang ng bansang ito ay kulang sa kaalaman sa salita ng Diyos. Maliwanag lamang na ang bansang ito ay hindi kilala ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Yung clippings natin, sabi ng taong ito, sa Bulletin Today, pakikuha ninyo yung pizza, yung Bulletin Today. At least, Pastor Almeida enter the lion's den. Yan na tao na naglabas ng kanyang kolong. Ang isa sa mga nakaunawa ng lahat ng ginagawa ng mahal na Panginoon through the Jesus Miracle Crusade Ministry. Anong sabi ng taong ito? Sa halip na si Pastor Almeida ay mag-ikot sa kanyang mga membro, mangunguhat, mangungulikta ng tithes and offering, binigay niya sa mga Muslim Brothers Abu Sayyaf Group ang $3,000 plus mga bigas. Ano ang dahilan? Upang maipasok ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. O purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang Diyos magpakailan-kailan pa man. Naunawaan ng taong ito. Sinabi, unless na hindi buksan ng Diyos ang pangunawa ng tao, hindi niya maunawaan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang tao ito na sumulat, hindi pa yata nakarinig ng pangangaral tungkol kay Kristo, tungkol sa salita ng Diyos. Ngunit bukas ang kanyang isip at puso sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi biro ang pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. At lalong hindi biro ang magbuwis ka ng buhay mo para sa ating pananampalataya. Umani na ng katakot-takot na batikos. Nung dumating dito ang ating tagapagligtas, ano ang sadya ng ating mahal na Panginoon? Hiramin ko ang inyong atensyon dito. Hiramin ko ang inyong mga oras at gintong panahon. Nung dumating dito ang ating tagapagligtas, anong sadya ng ating mahal na Panginoon? Upang iligtas ang sangkatauhan.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Pumarito ang Diyos sapagkat inibig niya ng gusto ang sanlibutan. Ibinigay ang kanyang kaisa-isang buhay upang kayo at ako'y matubos sa kasalan. Ngunit hindi ito napag-unawa ng tao na kanyang dinatnan sa mundo. Sa halip na siya'y tanggapin, ihanda ang Juan 1 hanggang doon, italon doon sa 10. Sinabi, naparito ang birbo, naparito ang tagapagligtas, ang Diyos na dakila. Ngunit nung siya'y dumating dito, hindi siya kinilala ng mga kanya. Yun ang nangyari. Sa halip na magpasalamat may dumating na tagapagligtas, ang ginawa ng mga taong dinatnan, inalimura siya. Tinawag siyang puno ng mga Beelzebub. Siya ay matakaw na Panginoon. Mga minamahal ko, lahat ng pag-alipusta, hindi pa nagkasya roon. Siya'y hinuli, ginapos o pinako sa cross, pinapasa na mabigat na cross. Hindi pa nagkasya na nagpasa na ang Kristo ng cross na mabigat. Nakahanda pang pamalo, latigo, na doon sa dulo nito may mga 120 na mga matulis na mga bagay na ito ay parang bakal na kapag ito ay ipinalo sa likod ng kabanal-banalang Kristo, natutuklap pati ang kanyang mga laman. Ganyan ang tao kalupit. Ganyan ang tao kasama. Ang kanilang pinahirapan, pinagpapalo, di na pinadala na mabigat na cross hanggang doon sa Golgota. Kanila pang pinatay ang dakilang tagapagligtas. Hanggang sa ating panahon, nandirito ang mga kaaway ng cross. Hanggang sa ating panahon, nandirito ang kaaway ng Ibanghilyo. Ngunit, nagpupumilit ang dakilang tagapagligtas. Nais niya na walang mapahamak. All should come to repentance. Gusto niya makaabot sa pagsisisi ang tao. Ayaw niya may mawalay sa kanya. Ngunit sadyang pipiliin ng tao at pinipili ng tao ang wakas ng impyerno, sapagkat sabi ng Biblia, totoong makipot ang daan tungo sa buhay, malawak ang daan tungo sa pagkapahamak. Pakihanda ang talatang yan. Straight is the gate that leadeth to life, and wide and narrow is the way that leadeth to destruction. Yan po ngayon ang nangyayari. Sa halip na piliin ng tao ang daan na makipot, mayroong mga alituntunin ng Diyos na ating sundin upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Pinili ng taong malawak na daan, nangangaral ng walang anumang sinasabi sa mga membro, bagkos binabawasan pa ang banal na aklat na ito. Amen. Gusto ng tao sa masarap na daan, malawak na daan, walang kautusan na mahigpit, walang pinagbabawal. There is a way that seemeth right unto man, but the end thereof is death. Tila matuwid na daan ang inyong naririnig ngayon sa iba't ibang klase na nangangaral ang salita ng Diyos. Tila maganda pakinggan. Ang tanong, ito ba ay nababatay sa banal na aklat ng mahal na Panginoon? Straight is the way and narrow is the way that leadeth to life. From the book of Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Enter ye into the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth unto destruction. And many there be which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 13 at 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok.
sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakasusumpong noon. Ganyan ba? Totoo ba ang ating nabasa? Totoo. Napakakapal ng bilang ng mga Pilipino rito. Ngunit ilan ang naghanap, nais lumakad sa makipot na daan. Mayroon pang ginagamit ang kaaway ng mahal na Panginoon. Binabawasan ang ayaw nilang sundin na kautusan ng mahal na Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. Saligsigin ang banal na kasulatan, sabat yan, ninyo masumpungan ang buhay na walang hanggan. Ano ngayon ang ginagawa? Batikos kaliwat kanan. Sabi ng Juan 1, talon doon sa 10, mga minamahal, na parito ang Kristo, ang Birbo. Ngunit ang Birbo na ito na lumikha ng langit at lupa, hindi kinilala ng mga kanya. John chapter 1, verses 1 and 10. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Yan. Yan po ang nangyayari, Tagalog. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, talon sa 10. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suwa sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Siya ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Oh, mga minamahal. Pumarito ang Birbo, which is siya na nga ang ating dakilang Diyos. Ngunit hindi siya kinilala ng mga kanya. Hanggang sa mauras na ito, marami ang tumatanggi at ayaw kumilala sa mahal na Panginoon. Narito nagpupumilit ang mahal na Panginoon na siya ay may pangaral, madala ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Babalikan natin ang dito greatest commandments. Sabi ng Biblia, kapag ang mahal na Panginoon ay magkalob sa atin ng pagpapala ng pagkaligtas, samantalahin natin, now is the time of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan, hindi araw ng bukas. So ang ginagawa ng ating minamahal na ebangelista, ang sabi ng Biblia, ay ipangaral ang salita ng Diyos. Lahat ng mga ngaral, lalo na sa katauhan ng aming minamahal ginagalang na mahal na ebangelista, inatasan na malapayon ng mangaral. Sinabi ng Biblia, go and preach the gospel to every creature. Hindi sinabi ng Diyos, maupo ka riyan, stay and preach the gospel, and all the people throughout the world will hear your words. Go! Lumakad at humayo. Sa panahong ito kaya, kung tayo'y tunay na nakaalam ng katotohanan, alin ang pinakamahalaga na dapat nating bigyan ng pansin? Alin ngayon sa ating panahon na ito? For 2 months now, ang hostages crisis sa dako ng Hulos-Sulo. And for 3 months now, in Davao, Cotabato, General Santos City, at ibang puok ng Mindanao, ay mayroong kaguluhan. Alin kaya ngayon ang pinakamahalaga na pagtuunan ng pansin? Kung alam natin ang 2 greatest commandments. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as thyself. So kung mayroon tayong alam sa salita ng Diyos, ngayon, mayroon tayong pag-ibig. Sino ang ating neighbor? Yung nangangailangan. Ang tanong, itong mga panahong ito, mula pa nung anong buwan nyo? Sabi ng Biblia, sino ang higit na ngailangan? Yun ang tulungan. Ngayon, 20 hostages, 2 Pilipino roon. For 2 months now, nagkakasakit. Walang makain na maayos. Walang mahigaan na maayos. Nalayo for 2 months sa kanilang mga pamilya. Ang dalamhati, ang paghihirap ng kalooban, ang kalalagayan nila.
Gayon din sa ating Muslim brothers, the Abu Sayyaf group. For 2 months now, hiwalay sa kanilang pamilya. Wala ring maayos na kain, wala ring maayos na tulog. Nagbabantay sa kanilang mga hostage na mga tao. Pari-pariho silang naghihirap. Pari-pariho silang may dinadalang kadalamhatian. Sabi ng Biblia, preach the word. Love your neighbor as yourself. Asan ang ating pag-ibig? Faith without work is dead.